Next naman nating didiscuss yung convertible preference shares. Kapag convertible preference shares, galing nga sa word na convert, pwede mong i-convert yung preference shares mo into ordinary shares o kaya naman yung preference shares mo pwede mong i-convert sa bonds. So, yung shareholder, meron siyang options na i-convert yung mga shares, mga preference shares na hawak niya. Ngayon, question, bakit ba yung mga shares gusto nilang mag-convert into ordinary shares? 'Di ba? Kung natatandaan niyo yung characteristics ng ordinary shares at preference shares, kapag preference shares kasi fixed lang yung dividends na mare-receive mo. Ngayon, yung ordinary shares, 'di ba, kapag maganda yung company, maganda yung performance ng company, malaki din yung kita nila, malaki yung share nila sa kita. Ito fixed lang. So, kung maganda yung kita ng company, ibig sabihin, malaki din yung kita ng ordinary shares. E di ikaw, convert ka na sa ordinary shares para mas malaki din kita mo. Sa bonds naman, yung bonds kasi mas safe to para sa mga conservative na investor. Kasi kapag bonds, fixed din yung interest. So, pwede mo rin siyang i-convert kung gusto mo. Parang magiging utang yung labas, magiging creditor ka. Pero normally naman, ang kino-convert siya into ordinary shares. Ang pag-aaralan na lang natin ngayon is ito, conversion from preference shares to ordinary shares. Paano yung entry nun? So, sample tayo ng problem. So, ito yung illustration natin. Ng ito yung equity ng company. So, ang preference shares natin total is 1 million. Ang share premium niya, 200,000. Ang ordinary share capital, ang total niya, 3 million. Ang share premium niya, 1 million. And then, ang retained earnings natin is 200,000. 2 million. Tingnan natin yung mga par. 100 yung par ng preference shares. Ang par ng ordinary shares is 30 pesos. So, assuming na itong preference share capital na to is convertible. So, ngayon, unang scenario, paano kung kinonvert mo yung isang preference shares into 3 ordinary shares? Kinonvert siya. Paano yung entry nun? Lahat to kinonvert. Lahat to. Lahat. So, since lahat yan, i-convert mo, ang entry natin doon, mako-convert mo to, credit to, di ba? E di debit mo siya. Preference, share capital na 1 million, debit. Yun. Kapag nagde-debit kayo ng preference share capital, pag inaalis niya siya, lagi niyong isasama yung share premium niya. So, debit din yung share premium, preference shares na 200,000. So, meron na tayong debit side kasi tinanggal lang natin, inalis lang natin sa libro natin tong dalawa. Ba? Credit side naman tayo ngayon. Saan natin siya i-convert? Sa tatlong ordinary shares. Ilang ordinary shares ang makukuha natin? Kung meron tayong 10,000 shares na to times 3, edi magkakaroon tayo ng panibagong 30,000 shares. So, from 10,000 preference shares, magiging 30,000 ordinary shares. So, ang entry natin, credit tayo ng ordinary share capital, 30,000. Ang share capital laging at par. Ang par niya 30. So, 30,000 times 30 pesos, that is 900,000. So, meron tayong total na debit side na 1.2 million. Meron tayong credit side na 900,000. So, meron pa tayong kulang sa credit side na 300,000. Ngayon, yung kulang ng credit side na yon, di ba sabi ko sa inyo, kapag may excess na ganyan, share premium na yan. Okay? Next, punta naman tayo dito. Pangalawang scenario. Paano kung 1 preference shares is to 5?
ordinary shares. So, yung 10,000 nating preference shares magiging 50,000 ordinary shares. Anong entry natin doon? So, ko-convert na natin ulit yung preference shares. Kailangan alisin na natin siya sa libro. I-debit na natin tong dalawa na to. Preference share capital, tsaka share premium preference shares, 1,200,000. Credit natin, ordinary share capital, 50,000 yung shares times yung par niya, 30. So, that is 0.5 million. So, ito 1.2 na. Ito 1.5. So, may kulang pa tayong 300,000 dito. Ang entry natin doon ng debit, retained earnings. So, kapag na-credit side, share premium siya. Kapag debit side naman, retained earnings tayo. Yun lang yung tatandaan nyo. Okay?